Labis na kasiyahan, labis na kalungkutan, pag-aalala, ilan lamang iyan sa mga emosyon na ating nadarama. Subalit batid mo ba na ang mga emosyong ito ay marapat mo ring bantayan sapagkat maaaring mayroong mga karamdaman o problemang internal ang kaugnay nito at maaaring makasama sa ating kalusugan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung anong mga organ sa ating katawan ang may mga karamdaman at maaapektuhan kung labis-labis ang pag-iisip, lungkot at maging kasayahan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Yes, opo, ang emosyon o damdaming ating nararamdaman sa araw-araw, hindi man nagdudulot ng pisikal na sakit, ay malaki ang nagiging epekto na pang-trigger ng mga sakit-sakit sa ating katawan at direkta itong nakakaapekto sa ating mga internal organs. Labis na galit. Ang galit ay normal na sa mga Pinoy. Ang pagiging high blood sa pagresolba ng mga alitan at problema sa komunidad man o pamilya. Subalit batid mo ba na ang labis na galit o pagkikimkim ng galit ay pinaniniwalaang nakakaapekto sa ating atay? Nagdudulot ng sakit ng ulo, pagkahilo, problema sa buwanang dalaw para sa mga kababaihan, at pinakamalala ay ang pagtaas ng presyon ng ating dugo na maaaring ikasama din ng ating mga puso. Pangalawa ay ang kalungkutan at labis na pag-aalala. Ang emosyon namang ito ay maaaring makaapekto sa ating mga baga at nagpapahina sa ating puso at atay na nagdudulot din ng fatigue at hirap sa pagtulog. Samantalang kung kayo naman ay parating takot at may kaba o anxiety na wala naman sa lugar, maaaring mapahina nito ang inyong mga bato at apdo, maaaring manakit ang inyong tiyan at madalas napitig sa binti o kasukasuan. Samantalang ang labis namang pag-aalala o pag-iisip ay makakahina sa ating mga lapay o spleen at ang pananakit ng tiyan nang hindi inaasahan. Ngunit huwag kang masyadong matuwa dahil ang labis namang kagalakan o tuwa, bagaman ito ay positibong emosyon, ay meron ding masamang bunga kung labis-labis ang inyong saya at maaaring makaapekto naman sa pagsakit ng inyong small intestine, pagsikip o pagkislot ng puso, agitation, insomnia at palpitation. Ang mga emosyon rin ay maaaring magpalala sa mga kasalukuyang nararamdaman at kondisyon at mas tatagal pa nga ang inyong paggaling. Kaya naman bantayan rin ang inyong mga damdamin dahil ang labis-labis na galit, lungkot, takot at maging saya ay pwede ring magpahina sa ating immune system. Ikaw, lagi ka bang galit, takot, malungkot o nag-iisip? Mag-isip ka na dahil ang mga emosyong labis o kinikimkim ay nakasasama. Ikaw, alin sa mga ito ang nararanasan mo na dahil sa labis na emosyon? Ngayon, magagalit ka pa ba? Pwede ka namang matuwa, malungkot at mag-isip ng tama. Pero in moderation lamang at alalay upang hindi lumala ang inyong mga kondisyong nararamdaman. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakakita ka na ba ng halamang ito? Isang partikular na uri ng houseplant na maaaring isa na nga sa inaalagaan mo. Subalit hindi mo alam na ang halamang ito pala ay isang mabisang first aid at lunas sa maraming karamdaman. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng halamang payaw? O maaaring ngayon mo lamang ito narinig? Isang in-demand at napakamahal na halaman ngayon, subalit naglipa na lamang
sa kagubatan. At hindi batid ng karamihan na isa pala itong super herb, ang halamang kanyang inaalagaan, ang halamang payaw. Ano nga ba ang payaw? Ang payaw ay isang klase ng halaman na kahanay o kapamilya ng mga alocasia o gabi-gabi at ng philodendron. Kadalasang tumutubo ang payaw sa mga gilid ng ilog o sa mga malalamig na kabundukan dito sa Asia, sa Pacific region at sa Latin America. Bukod tanging makikilala mo ang halamang payaw dahil sa taglay nitong matapang na maanghang na amoy kung sakaling putulin o punitin mo ang dahon nito. Ang payaw o Hamalomena bilang scientific name ay isang klase ng gabi-gabi na mayroong malalapad na hugis-pusong dahon at kulay pulang katawan o mga tangkay. Namumulaklak rin ito na animoy gabi at ayon sa Malayan translation ay isa itong halamang flat moon dahil sa mga magaganda nitong makakapal na hugis-pusong dahon. Maaaring dito sa Pilipinas ay hindi pa ito gaanong kilala, subalit ito ay isang klase ng super herb na tinatangkilik na ng mga Tamil sa India kahit noon pa ngang 3,000 taon na ang nakararaan. Ang halamang ito ay napakarami ring mahusay na gamit pang kalusugan, katulad na lamang bilang lunas sa mga sakit sa tiyan, patanggal ng plema, at ginagawang langis o lana upang gamiting ointment sa mga nararamdamang sakit sa balat at sentido. Subalit batid mo ba na kahit hindi mo nga iproseso ang halamang payaw, ay labis pa rin itong epektibo? Napakabisang pangunang lunas para sa pangangati ng katawan o balat ang dahon at katawan ng payaw. Kung ikaw ay natamaan ng nipay o lipa na isang napakakating dahon sa gubat, ay maaari mong kunin ang dahon at katawan ng payaw at kuskusin ang nangangating balat. Kung kayo naman ay nakagat ng hantik o antik at iba pang langgam na masakit kung mangagat, ay mabisa rin itong first aid. Samantalang kung masama naman ang inyong pakiramdam o ang inyong likod o ulo o sentido man, ay magdarang ka lamang ng dahon ng payaw, pahiran ng kunting langis, at saka itapal sa nananakit na bahagi ng katawan o kaya naman ay sentido. Isa rin ang payaw sa napakainam na gawing houseplant dahil hindi ito mahirap alagaan at paramihin. At maganda ang mga taglay nitong dahon. Mataas na rin ang presyo nito ngayon na minsan ay aabot nga ng 4,000 hanggang 8,000 pesos depende sa ganda ng kulay at variegation ng mga taglay nitong dahon. Kayo ba ay meron na nito sa inyong tahanan? Di lamang isang great indoor plants ay maaaring kunin at gawing lunas sa karamdaman kung kinakailangan. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag nito? Payaw rin ba? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong. Mga sikretong kalikasan, para kung sakali alam mo ang kaligtasan. Mga usaping realidad o kinabukasan, lamang ang may alam, yan ang dapat mong malaman. Tara best, tuklasin natin ang mundong mahiwag.